Guilty sa kasong bribery at indirect bribery pero not guilty naman sa plunder si Senator Jinggoy Estrada. Ano pong kaibahan ng dalawa at bakit may ganong paghihimay ang Sandigan Bayan? Ito'y may kinalaman sa pork barrel case si Senator Jose Ejercito Estrada at Janet Lim Napoles kung saan naakusahan ng dalawa ng pandrambong ng 183 million pesos na pork barrel funds. Mahigit isang dekada na ang nakakaraan. Balikan lang po natin yung mga nangyari. Si Napoles ay nagmamay-ari ng JLN Corporation na tinatag niya para pagsamantalahan ng mga pork barrels ng mga senador at mga congressmen. Paano po ito ginagawa? Ayon sa kanyang mga sariling tauhan na kalaunay kumanta, kinukuntsaba ni Napoles ang ilang mga senador at congressman na maglaan ng kanilang pork barrel para sa mga pekeng NGO na kanyang binubuo. Totoong pera para sa mga pekeng NGO na may mga pekeng proyekto. Ano ang hatian? Ayon sa mga tumestigo sa korte, 40 hanggang 50% ng pondong yan ibabalik po sa mga mambabatas bilang kanilang komisyon o kaya ay kickback. Ang natitira, paghahatian ni Napoles at iba pa ng kanyang mga kinuntsaba. Sa kaso na sinampa ng ombudsman laban kay Napoles at Estrada, ginit ng mga prosecutor ang kasong plunder o ang pandrambong ng pera ng bayan na hindi bababa sa 50 million pesos. Binuo ni Napoles ang mga sumusunod na pekeng NGO para dito. Ang National Agribusiness Corporation o NABCOR, ang National Livelihood Development Corporation, ang Technical Resource Corporation, ang masaganang ani para sa Magsasaka Foundation at ang Social Development Program for Farmers Foundation. Ayon na rin sa mga naunang mga hatol, malinaw ang hocus-pocus at malinaw ang pagnanakaw. Pero kung ganon, bakit acquitted sa plunder kung meron namang direct at indirect bribery? Ang sabi kasi ng Sandigan Bayan, ang malinaw na pandarambong ay ang panig o sa panig ni Deputy Chief of Staff ni Estrada na si Pauline Labayen. Si Labayen po hanggang ngayon hindi pa rin nahahanap. Si Labayen kasi ang tanging humaharap kay Napoles at tumatanggap ng mga komisyon. Ang hindi malinaw kahit sa korte kung paano hindi nahalata ni Estrada ang pagnakaw ng 100 milyong piso ng kanyang mga pork barrel funds. Ito ang dahilan kung bakit not guilty si Estrada sa plunder. May nakawan nga na nangyari pero hindi direktang maituko ito kay Estrada dahil ang mismong nag-endorse ng mga pag-endorse ng mga peking NGO para sa kanyang pork barrel ay hindi naman daw paglabag sa batas at hindi naman direktang pruweba ng korupsyon. Ngayon, saan pumasok po yung direct at ang indirect bribery? Bigyang halaga ng korte ang halimbawa, testimonya ng negosyanteng si Ruby Tuason, ang middleman ni Janet Napoles. Ayon kay Tuason, tumanggap si Estrada ng ilang milyong piso galing kay Napoles. Ayon kay Tuason, personal pa niyang dineliver ang perang ito sa bahay ni Estrada sa San Juan. Sinabi pa raw ni Tuason kay Estrada na personal na ang perang dinideliver niya ay advance commission mula kay Napoles. Kalaunan ay pinabalik ni Estrada ang pera kay Napoles pero ayon sa Sandigan Bayan, ito'y huli na. Pero ngayon, kinikwestiyon ng mga abogado ni Estrada kung paano siya nahatulan ng kasong bribery, gayong hindi naman ito kasong sinampa laban sa kanya ng ombudsman. Ang sinampa kasing kaso laban sa kanya ay plunder. Ayon po sa Sandigan Bayan, pasok ito sa variance doctrine sa ilalim po ng Rules of Criminal Procedure. Sa pinakasimpleng paliwanag, kahit iba sa akusasyon ang napatunayan sa korte, may kaunting flexibility ang isang hukom basta't hindi po ito masyadong nalalayo. Halimbawa, bagamat magkaiba sila, ang plunder ay maaring may kasamang bribery. Pero hindi naman lahat ng bribery ay plunder. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.